Sadyang wala sa katwiran ang mga paratang ng mga tao kay Jesus na siya'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan din ng demonyo na sumasa kanya. Ito hindi katanggap-tanggap na argumento sapagkat totoo nga naman, paano mo pwedeng salungatin ang iyong sarili? Sapagkat si Jesus sinasabi niya, kumakatawan siya sa pag-iipon o pagbubuo, hindi sa pagkakawatak-watak at pagkakalat. Ang demonyo, yan ang kanyang, kumbagay, specialty, magkalat, pagwatak-watakin ang mga tao, sapagkat kapag watak-watak ang mga tao, hindi sila magkasundo, nag-aaway-away at lumalayo ang grasya ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya yung ginagawa ni Jesus, nagpapalayas ng demonyo, ay upang buuin ang tao at ilapit sa Diyos para makita nila ang kapangyarihan ng Diyos na sumasa kay Jesus. Yun ang pinupunto ng Panginoon sa mabuting balita. Kaya, paano pwede siyang maging instrumento ng demonyo kung gayong siya ay nagbubuo at nag-iipon upang ang mga tao ay makalapit sa Kanya? Tayo, nawawatak-watak ang pagkatao natin, nasisira, bunga ng kasalanan dahil tayo'y napatutukso sa pang-aakit ng demonyo o ni Satanas. Kung tayo'y dating buo, malinis, kapag tayo pinasok ng demonyong ito, wawasakin ang ating kalooban, ang ating kaisipan, hanggang maging divided na ang ating iniisip at niloloob. At yun ang papel ng demonyo, palaging wasakin ang tao sa kanyang paniniwala sa Diyos, na hindi naman ito ang intensyon at gawain ni Jesus. Kaya walang katwiran at hindi katanggap-tanggap ang mga argumento ng tao na nagpapalaya si Jesus ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ang praktikal lamang nitong aplikasyon sa atin ay tuwing tayo papasok sa kasalanan, nakikinig tayo palagi sa demonyo sapagkat nawawasak tayo, nababahabahagi tayo, hindi na natin nakakaisa ang pinag-uugatan ng ating buhay at pagkatao, yun ay ang Diyos. Kaya ito ang maliwanag na sinasabi ng mabuting balita. Hindi natin pwedeng talikdan ng Diyos sapagkat kapag tinalikdan natin siya, mawawasak din tayo tulad ng sinasabi ngayon sa Ebanghelyo. Si Beelzebul ang tagapagwasak, tagapagkalat, at ganun ang mangyayari sa tao na napatutukso at nakikinig sa mga pahayag o insinuation sa atin, panunukso ng demonyo. Kaya higit tayong magbantay, lalo na ngayong panahon na habang tayo'y nagpapakabuti at tumatahak sa landas ng mga imbitasyon para sa Kwaresma, pasukin ang diwa nito, tayo rin naman tulad ni Jesus ay tinutukso na parang nandoon sa ilang upang huwag tayong makinig sa Diyos at pakinggan natin ang ating sarili at ang makakapagpaginhawa sa atin. Yan ang dakilang aral ngayong araw na to, na hingin natin ng biyaya sa Diyos na palagi nating makita sa bawat galaw natin, sana'y ang Diyos at ang Kanyang kamay ang naghahawak at gumagabay sa atin sa araw-araw.